Magandang umaga mga kababayan, mga kapaps, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po mga kababayan, mga kapaps. At sa ating mga OFW dyan, at sa mga iba pa natin mga kapwa Pilipino sa ibang bansa na naninirahan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan po natin itong bagong statement na naman ng isang kapatid ng presidente natin na si PBBM, na walang iba kundi si Aimee Lacson kaya or Marcos. Ibang klase ito. Kahit sabihin mo kung Aimee Lacson ka, kapatid mo pa rin siya sa nanay. Kung Aimee Marcos ka, magkapatid kayo sa ama at ina. Pero itong asal ng kapatid na ito, wala na nakita sa administrasyon ng kanyang kapatid kundi siraan ng siraan. Sayang naman kasi binoto pa namang ibang mga loyalista eh. Sana hindi nyo na binoto ito. Wala naman ang ginagawa kundi batikusin, siraan, dugyutan ng kanyang kapatid, na imbis na kanyang tulungan, itaas niya, kampihan niya. Pero itong Aimee Marcos or Lacson, ibang klase, ibang klaseng kapatid. Tayong mga Pilipino, kapag ang pamilya ay sinisiraan, tayo ay united. Pero ito si Aimee Lacson or Marcos, hindi iba ugali nito. Iba ugali nitong Aimee Lacson or Marcos. Ibang klase. Sinisiraan ang kapatid. Lahat gagawin para lang sa puon niya. Puon niyang Duterte. Para niya nang ginagawang Diyos si Sara Lostay, na kanya daw kaibigan. Ibang klase ka, Aimee Lacson or Marcos. Nakakapikon ka, nakakainis ka na. Imbis na tulungan mo ang kapatid mo, imbis na kampihan mo ang kapatid mo sa tama, pero ikaw ang naghahatak sa kanya pababa. Aimee Lacson or Marcos, wala ka nang ginawa simula na nag-umpo ang kapatid mo. Puro ka na patikos, wala ka nang nakita sa... Basahin po natin mga kababayan yung kanyang statement. So ayan po mga kababayan, sabi niya, walang bumababa sa tao, walang proyekto, walang programa, walang kaayusan, wala ring suportang pag-agrikultura, hanggang sa gabinete lang, lahat puro drawing lang. So yun po ang sinabi. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Walang proyekto, walang nagawa, walang tulong sa agrikultura, walang bumababa sa tao, puro pampolitika lang, puro lang daw sa kabinete ni PBBM. Bulag ito si Aimee, bulag sa katotohanan, bulag ang kaisipan, maitim ang budhi, wala siyang nakitang kabutihan sa ginawa ng kanyang kapatid. Yan ang kasabihan noon mga kababayan, blood is thicker than water. Pero baliktad kay Aimee. Ito yung kay Aimee, kasabihan,
Water is thicker than blood. Ganon si Amy, water is thicker than blood. Ibang klase. Nakakainis at nakakapikon itong Amy ito. Hindi niya ba nakita may 20 pesos na kilo ng bigas? Hindi niya nakita binayaran ng administrasyon ng mga utang ng mga farmers? Hindi niya nakita nagpagawa si PBBM ng mga dryers para sa mga farmers? Hindi niya nakita yung mga proyekto na iniwanan ni Duterte na hindi naman nasimulan? Yung subway, MRT, ang daming hindi natuloy sa proyekto ni Duterte. 115 na projects dapat ang gagawin ni Duterte, pero 12 lang sabi ng DPWH. 12 lang ang nagawa niya. Tapos sasabihin itong Amy Lacson or Marcos wala daw nagawa ang kanyang kapatid. Hoy Amy, gumising ka. Patulog-tulugan ka dyan eh. Nakakapikon ka na. Hindi ka na sana binoto ng taong bayan. Nanalo ka pa. Imbes na tulungan mo ang kapatid mo, ikaw mismo ang pumahatak pababa sa kanya. Amy Lacson or Marcos. Hindi mo nakita ginagawa ng kapatid mo. Wala nang pahinga. Pupunta kung saan-saan. Hindi mo nakita pumunta sa Bulacan. Bumisita sa mga gilingan ng palay doon sa Bulacan, mga warehouses. Hindi mo nakita 'yon? Ano ka ba, vlog? Ano ka? Nakapiring nga ang mata. Nakamuklat nga yung mata mo pero nakapiring. Ganon din ang budhi mo at ang kaisipan mo nakapiring. Kasi isa lang ang sinasamba mo, Duterte. 'Di ba? Yun lang sinasamba mo eh. Wala kang kwentang kapatid. Sinisiraan mo yung kapatid mo. Eh na-exile kayo sa sa Hawaii, nasaan ka? 'Di ba? Wala ka doon. Ganyan ka. Tapos sasabihin mo walang ginawa ang kapatid mo. Ang daming ginawa ng kapatid mo. Nagbubulag-bulagan ka, hindi ka pulag. Kala ko ba talino mo? Ang talino mo, naging ka na. Katulad ka na ng mga didilis dyan. Ganun na ang katwiran mo ngayon. Kaya mga kababayan, siguro nagsisisi na kayo na binoto nyo pa muli si Amy Lacson or Marcos. Hindi mo nakita ang mga ginagawa ng kapatid mo. Sorry kabak lang na mabooking mga kapaps. So dito na lang muna tayo. Please like and share and comment down below sa ating munting channel. Maraming salamat mga kababayan. Ingat po kayo sa inyong trabaho. God bless us all. Bye bye, bye bye. Tuloy po natin mga kababayan, mga kapaps, sa ating pinag-usapan tungkol kay Amy Lacson or Marcos. Madam Amy, kung kayo man may hidwaan ng inyong kapatid, may sama kayo ng loob, huwag mo gamitin ang Senado. Ginagamit mong Senado eh. Pag-usap kayong dalawa kung ano man ang hindi nyo pagkakaintindihan, nakakahiya ka na. Yang hiya na kami sa'yo. Ganun ang ugali mo. Ibang klase ka pala. Sarili mong kapatid, dinadown mo. Wala kang kwentang kapatid. Ginagamit mo pang Senado sa hidwaan nyo. Isa kang anay, isa kang kalawang sa administrasyon ng iyong kapatid. Hindi ka naging magandang ehemplo sa madlang people, Madam Amy
Lacson o Marcos ka. Nakakahiya ka na, nakakadismaya ka na. Wala kang respeto, wala kang dignidad, wala kang integridad sa kapatid mo at sa taong bayan. O siya, mga kababayan, maraming salamat po muli. Ingat-ingat po tayo. Bye bye.